Kaugnay po sa biyahe ng mga kababayan nating uuwi sa mga probinsya para sa Pasko, makakausap po natin si LTFRB Chairman Attorney Winston Hines. Chairman, magandang tanghali, si PR Arcangel po ito. Magandang tanghali, Pia. Chairman, kahapon po kasi meron po kaming nakausap, yung mga bus driver, mga pasahero. Ang sabi po kasi nila, meron daw mga ticket na binibenta na para po sa standing room lang. Hindi ho ba bawal po ito? Well, tama po ito dahil ang ating pwedeng isakay lamang sa mga bus po natin ay kung ano ang nakalagay na maximum capacity at ito yung talagang nakalaan na upuan para ho sa ating mga pasahero. So, paano yun? Kapag na-discover na, halimbawa, isang certain bus company, nagbenta po sila ng standing room ticket, pagmumultahin po ba yan? Babawian ng prangkisa? Ano ho yung penalty? Well, tama po yan, no? Isang violation po yan dahil it is an unsafe policy or yung para talaga ho paglabag yan dun sa ating alituntunin tungkol sa kasiguraduhan ng ating mga mamamayan. Ipagbigay alam po sa amin ang aming sa ating hotline ng 459-2129 para makaabot po sa aming kaalaman ng mga specific na mga instances na ito at gagawan po namin ng aksyon, ipapatawag po sa aming tanggapan or padadala ng sulat ang ating mga operator tungkol dito. Pero ano ho yung kaukulang penalty po? Ang kaukulang penalty po yan ay mga depende po yan dun sa kung ilang beses na hong nag-commit. No? Pero ang policy po natin under the scale of fines and penalties ay meron tayong 2,000 sa unang offense, 3,000 sa unang offense, and 60 days suspension ng prangkisa at ang third offense is cancellation ho ng franchise. So, pero Chairman, meron ho ba kayong mga kasamahan na nag-iikot po para siguraduhin na hindi na po mangyari ito, yung pagbenta dun sa mga standing room ticket? Tama po, no? May mga enforcement team ngayon kami na umiikot sa mga terminal po natin sa Pasay City, sa Cubao Terminal, sa May Caloocan at siyudad po ng Maynila. Ang ating mga kasamahan din sa Land Transportation Office at ang MMDA ay mga nakakalat din po sa mga iba't ibang mga terminal dito sa Kalakhang, Maynila. At ganoon din po ang aming mga iba't ibang mga region. Ano? Sila ay nagkakandak din ng kanilang offline lagtas biyahe para sa sigurong maligtas na biyahe po ng ating mga pampublikong sasakyan. So far, Chairman, ano ho yung mga initial reports na natanggap ninyo? Meron ho ba mga reports na ng mga iba't ibang violations? Totoo po yun. Meron po tayong mga nahuhuli rin na talagang pumupunta sa mga probinsya pero hindi ho namin ito binigyan ng special permit. Ang LTO naman ay talagang tinitingnan ang kanilang mga compliance sa mga safety standards at ang MMDA ay nangangalaga po sa ating traffic naman. At Chairman, kasi meron din ho kasi yung mga nagrereklamo, nakabili nga po sila ng ticket ng bus, pero wala naman daw dumating na bus doon sa takdang oras. Yan ba, kapag delayed yung pagdating ng bus, meron din bang parusa yan? Well, ito po ay pwede rin po kung ipagbigay sa alam sa amin, pero ang mahalaga po dito dahil talagang extraordinary circumstances, ang ganitong mga pagkakataon at maaaring ang trapiko sa Kalakhang, Maynila at sa mga karatig po nang nakakapag-cause ng delay ng pagbalik ng mga sasakyan. Kaya kung sakali man ay may makakarating sa aming ganitong reklamo, ipagbibigay alam po natin sa mga operator at aantayin po natin kung ano ang naging dahilan at ipavalidate naman natin yan based on the reports ng ating mga region at ng mga enforcement personnel po natin. Pero Chairman, na-inspeksyonan rin naman yung mga bus na nasa tamang kondisyon po bago bumiyahe. Well, tama po yun, ano? Yung mga ordinary na mga buses at saka mga aircon buses, nagkakandak po tayo ng random inspection. Hindi lang po talaga namin may siguro na lahat ng mga yan ay dumaan ng inspection bago itong Pasko. Pero ang may susiguro namin ay bago ito nabigyan ng karapatan para mag-register ngayong 2013 ay dumaan ho yan sa inspection ng LTO.
Aha. So, at meron pong mga valid insurance coverage, lahat ng mga lehitimong mga sasakyan. Kaya nga, ang lagi naming pinapakiusap ay maging pagmatsyag sa mga kolorum. Wag ho tayong sumakay sa hindi ho otorisado dahil hindi ho kayo nakakasiguro Aha. sa mga sasakyan na klaseng ganito. O Chairman, panghuli na lamang po yung sinusulong po ninyo na GPS o Global Positioning System sa lahat ng bus para sa 2014. Ano ho yung, kumbaga, garantiya, no, na ito na yung solusyon dun sa overspeeding? Gayon po yung GPS, isa po siyang space-based satellite navigation system na nagbibigay lang ng real-time location and time information. Hindi naman po siya speed different. Ay, hindi po. Mali po yan. Ang pagkaka-report po sa inyo, ang mga makabagong teknolohiya ho ngayon ay mayroon ng capability na matrack ang speed ng sasakyan. Pwede nga hong iset yan ng iba't ibang maximum speed limit. Depende doon sa kanyang mga dinadaanan. Kung yan ho ay nasa main highway, pwede ho yan iset sa 80 kilometers per hour. At yun naman ay papalapit na doon sa mga mataong lugar, gaya ho ng town center. Ibig sabihin, yung mga talagang nasa mga kabayanan na, ay pwede hong ibaba yan ng 40 kilometers. So yan ay actual na hong nangyayari, hindi ho yung teorya. Dahil yan ay nakakita na ho tayo ng actual na operation. Okay. So lahat ng GPS may kakayahan na para rito. Para lang Tama malinaw. po yan. Okay, po. sige. So, pagka nagawa po ito, Chairman, paano naman ho yung magiging pagbayad po para dun sa mga GPS? Ipapasa po ba ito dun sa mga individual bus companies? Sila yan ho ba? po talaga ay isi-shoulder ho ng mga bus company dahil yan ay kasama dun sa obligasyon nila ng dalhin ng matiwasay at libre sa sakuna ang kanilang mga mga pasahero. Ang importante ho rito ay deterrent, ang tinatawag nating rather than enforcement. Ibig sabihin, although may kapabilidad po yung GPS para makapagsabi kung may violation, pero ang maganda ho rito, at ito ang experience ng mga bus company, kung merong ganitong technology base na laging nakabantay sa kanila, ay talagang mag-iingat ho ang mga drivers po natin. So hopefully, ito po ay talagang ito na ang magiging sagot at solusyon sa ating problema ho sa mga reckless drivers. Kasi nga ang pangunahing layunin po dito ay makahanap tayo ng isang speed deterrent para po sa mga bus driver. Nako, Chairman, maraming salamat po sa inyo. Si LTFRB Chairman po, Attorney Winston Hines. Magandang tanghali. Salamat, Pia, at maligayang Pasko sa inyo lahat.